December 21 nung nakaraang taon, isang babae ang dinala ng dati niya kinakasama sa hotel na ito. Dito umano siya binugbog hanggang sa mawalan ng malay. Tapos, pinagsamantalahan. Ang insidente, umalis ng hotel ang suspect. Ang biktima naman, lumapit sa mga otoridad para magsumbong. Ayon sa National Bureau of Investigation, Anti-Organized Crime and Transnational Crime Division o NBI-AOTCD na humawak ng kaso. Nakumpirma nila sa medical legal na ginahasa ang biktima na si Sandra, hindi niya tunay na pangalan. Nagkaroon din ng contusions o mga pasa sa leeg, dibdib, mga braso, tuhod at binti si Sandra. Parang may force na ginawa sa kanya na nung yung pananamantala sa kanya, makikita mo talaga may force. Nagtamo din siya ng trauma sa ulo dahil sa pambubugbog ng suspect na si Ryan, hindi niya tunay na pangalan. Sa salaysay ng biktima, mahigit 2 buwan na raw silang magkahiwalay ng suspect. At hindi na rin daw mabilang ng biktima ang paulit-ulit na pananakit sa kanya ni Ryan. Nung araw na yun, pinuntahan siya nung ex-boyfriend niya na kailangan daw niyang sumama kasi pag hindi siya sumama, papasukin daw nung ex-boyfriend niya yung kung nasaan siya. Dahil alam niya na may pagkabayolente yung ex-boyfriend niya, napilitan siyang sumama. Habang bumabiyahe sila ay pinapalo-palo na siya sa ulo. Agad nagsagawa ang mga operatiba ng hot pursuit operation para maaresto ang suspect na si Ryan. Nakakuha sila ng impormasyon na nasa parehong hotel room ang suspect kung saan nangyari ang pang-aabuso kay Sandra. Nang katukin ng mga operatiba ang kwarto, hindi sila pinagbuksan ng suspect. Kaya sa pilitan na nilang binuksan ang pinto. Sama to! FBI! Oy! Oy! Sinubukan pang tumakbo ng suspect pero agad siyang pinusasan ng mga operatiba. Sama! Sabay sa likod! Sabay sa likod! Sa likod! Sa likod! Sabay sa likod! FBI ha? Posas! O, ito posas. Sinubukan pang magmakaawa ng suspect sa mga otoridad habang pinopusasan. Relax! Sandali! Kami ay mga NBI agents ng National Bureau of Investigation, okay? Ay, sige, tingnan mo. Diba? Mahal kita. Mahal mo, binubugbog mo ako. Alam mo ba nangyayari sa akin doon? Alam mo, kailangan mo. Hindi mo alam yung trauma. Ano sabi mo sa akin? Kailangan mo ganituin. Meron ka bang baril? Wala po. Okay, ba't sinasabi ng Niloloko ko lang po siya noon. Nanakot lang po ako. tinutukan mo siya ng baril? Ano yung ginamit mo? Di po totoo yun. Sige, upo ka lang. Oh, may baril. Hindi ko baril yan. Maya-maya pa, itinuro ni Sandra ang mga baril at kutsilyo na ginamit daw bilang panakot sa kanya. Nang halugugin ang mga gamit ng lalaki, 2 baril ang nakita sa loob ng maleta. Dagdag pa ng biktima, bago mangyari ang panggagahasa sa kanya ng suspect, makailang ulit din siyang tinakot ng suspect gamit ang baril at patalim. Ito ba yung kutsilyo? Ito ba yung ginamit sa'yo? Ginaganyan niya yung panakot sa akin. Sinapadilaan niya sa akin. Pakinggan mo ako. Salita ko lang yung mahal na mahal. Pinagbubugbog rin daw siya ng suspect. Nang mag-inventaryo ang NBI sa iba pang mga gamit sa loob ng kwarto ng suspect, tumambad ang ilang drug paraphernalia, isang sachet ng pinaghihinalaang illegal na droga at foil. Sinampahan ang suspect ng mga kasong paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Pero makalipas ang 4 na buwan, pinalaya rin siya dahil hindi raw dumadalo si Sandra sa mga pagdinig. Sana po ang ating mga biktima ay huwag silang matakot at pag pinabayaan kasi nila yung mga ganitong pang-aabuso, hindi man mangyari ulit sa kanila at ay mangyayari yun sa iba eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakaliligtas ang mga biktima ng karahasan